Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan? Dito sa lugar ng Antique ay mabuti naman ang ating Ginoo. At katatapos lamang ng sunod-sunod na malakas na bagulan. At hindi lamang yon, nagkasabay na may mga iba't ibang karamdaman. So lalo na sa mga kabataan, at syempre sa may mga edad nagkakaroon ng mga sakit. Isang kaparaanan na dapat nating gawin ay ipanalangin natin sila, especially yung ating mga kapwa mananampalataya, ang mga Kristiyano na nakaranas din sila ng mga iba't ibang pagsubok, hindi lamang sa kanilang mga mahal sa buhay na may mga karamdaman at naapektuhan sila ng mga nararanasan, at higit sa lahat kalabanan sa kanila ay nai-stress, pero ang Diyos natin mabuti at alam niya lahat yung mga bagay na nangyayari sa atin. So kung may kakilala ka man, kaibigan, kapatid, o mahal sa buhay, trabaho, o kung sino man na may mga karamdaman, kapag nagsabi sila sa iyo na ipanalangin, you need to keep silent and stop anay sa ginagawa. At mahalaga na yung may panalangin natin sila dahil ibang nagagawa ng prayer, very powerful siya. So lalo dito sa amin sa Barrio Maria, ang ibang mga member at ibang mga Kristiyano, mga nag-a-attend, mga kabataan, ay may mga karamdaman sila. At isa yon sa malaking role ng isang likod ng Diyos na may panalangin sila. Salig lang tayo sa Diyos, magtiwala lang tayo mga kapatid, huwag tayong susuko, huwag tayong bibitaw. Ano mga pagsubok ay maagi lang yan. Hambal ni Apostle Paul ay God is sufficient for thee. Ang Diyos natin mabiyaya, ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin ay kaya niyang solusyonan ng lahat ng mga bagay. Ang kailangan lang ng Diyos na makita sa atin is yung ating pananampalataya. So kamusta po ang ating pananampalataya? Kamusta ka po? Kamusta ka kapatid? Kamusta ka kaibigan? Ikaw ba ay nakaranas hindi lamang worry o nag-aalala ka financially or karamdaman at kisa nalulungkot? Part yan ng natin, ng kabuhi natin. Pero ang pinaka dyan, hindi normal yung makita ng Diyos na sumusuko tayo or nagiging negative tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Allow God, allow the Holy Spirit, because siya lamang makakatulong sa atin, at higit sa lahat ay makakapagpatatag sa atin para lalo pa tayong maging matibay sa buhay natin bilang isang mananampalataya. At iba-iba ang nararanasan natin sa buhay natin everyday. Lalo, sabi nga nila, sa mga buwan, may mga buwan talaga na tagkiriwi, financially unstable, andyan yung may mga pangailangan ang bawat isa. Pero 2,000 years ago until now, hindi naman talaga nagkulang yung Diyos sa atin eh. Hindi naman nagpabaya yung Diyos eh. Higit sa lahat, andyan siya palagi na umaagapay sa atin, nagmamalasakit sa atin, at tumutulong sa atin sa araw-araw ng ating buhay. At isa lamang ang gusto ng Diyos na makita sa atin, na isurrender natin lahat sa Kanya. Ang ating dependency, ang ating faithfulness, ang ating sabi nga dyan, pagsarig sa Diyos ay mananatili lamang sa ating Diyos. Kasi at the end of the day, ang reality, wala naman talagang puno ng ating mga kakulangan. Even makakatulong sa atin kundi yung Diyos natin na mabuti at dakila sa lahat. So yung mga ginagyan natin sa kabuhi natin,
sa araw-araw ay sabi sa Bible is pansamantala to. Kung nangihina ka, palalakasin ka ng Diyos. Kung andyan siya na i-renew niya ulit yung lakas mo at tutulungan ka niya sa lahat ng mga dinadala mo sa buhay mo. So mga kapatid, manalangin lang tayo, patuloy tayong manalangin. Di lang natin ipanalangin yung ating bansa, ang bansang Israel, ang sabi nga dyan yung mga sa government, ang presidente, vice president, hanggang sa pinakamababang sangay ng pamahalaan, ay ipanalangin natin sila kasi yun namang yung pwede nating magawa eh. Instead na mag-comment tayo ng mga negative, maki-join tayo sa mga bagay na hindi naman nating control, alam ng Diyos lahat yan. Kaya ipanalangin lang natin. At saka yung gabi, before kayo matulog, sama-sama kayong mga family na mag-sharing time, mag-open up, testimony, mag-prayer, bago matulog, manalangin gid. Importante yan. Para sa araw ng bukas, ano man yung kaharapin mo ay andun yung pagtitiwala sa Diyos, katatagan mo at katibayan ng iyong buhay. At higit sa lahat, maging excited tayo, be excited tomorrow because we meet God at gusto lang Diyos na tama yung ating pag-worship, tama yung ating paglapit sa Kanya. Ihanda natin yung ating tagipusoon. So God bless sa tanan, even sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, sa mga pastor, sa mga magawali. God bless sa inyo, i-bless kayo ng ating Ginoo. Naway maging pagpapala ang mensahe ng Diyos, ang inyong kabuhi. At higit sa lahat, sa mga mananampalataya ay maging excited man tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Enjoy the fellowship, enjoy the blessings of God, and be a blessing to other people. So, hanggang dito na lang kasi umuulan na naman. Baka biglang mag-run out, kaya i-cut ko na ating video. So, share God's Word, share good news, and share natin yung encouragement sa mga tao na nawawala ng pag-asa na panghihinaan ng loob. So, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. Sa Diyos ang papuri. And to God be the glory. Bye-bye. Ingat kayo mga kapatid. Ingat kayo mga kapwa ko lingkod ng Diyos. At syempre, laging maging mapagpasalamat sa ating Diyos. So, bye-bye. Bye-bye.